Morning mga kapuso. Nako, madalas lang natin nakikita to sa mga bus, nakikita sa daan na binibenta. Pero this morning, hindi lang natin ba siya makikita dahil today on, aalamin natin kung paano nga ba ginagawa itong isa sa mga paboritong snacks ng mga Pinoy, ang singaling. Ano ba? Sino naka-invento ng singaling? Oo nga, actually, nagtataka ako bakit siya tinawag na singaling. Bakit nga ba? Si Aling Sing. Binigtad lang eh. Sing Aling. Ayun. Oh! Aga-aga, Arn. Jumot-joke ka dyan. Hindi, joke lang yan. Aling Shing, kaya singaling. Good job, Arn. Pero Arn, hindi tayo magjo-joke today kasi ngayon naalamin natin kung paano nga ba ginagawa ang mga singaling. And nakita mo si ate sa tabi mo. Ayan, isa lang yan sa mga prosesong dinadaanan ng singaling to make sure nga na yung mga mabibili natin is safe at saka yung malinis. So, oo, diba? Dahil kinakain niya na buong family. And bukod dyan, speaking of buong family, mamaya tuturuan natin yung mga bagets na gustong gumawa nito sa bahay kasi pwede pala itong gawin sa bahay. Correct. Yes. Mga homemade singaling po mga kapuso. Ituturo rin namin mamaya sa inyo ni Arn. Kaya tutok lang mula po dito sa Perolias, ang isa sa pinakamalaking paggawaan ng singaling sa Pagsanhan, Laguna. Balik muna sa studio. So tuloy-tuloy pa rin po ang voluntary repatriation o paglilikas sa mga kababayan natin mula sa Libya. Marami sa kanila mga skilled worker at professional na sa pagbalik sa Pilipinas, wala nang ang trabaho. Hindi pa nila makuha ang kanilang mga huling sahod sa Libya. At kung may sahod man, nasa Libyan currency ito na hindi naman maipapalit sa Bangko ng Pilipinas. Mahahabol pa ba nila ang mga benepisyo at sweldo na dapat nilang natanggap ngayong wala na sila sa Libya? Lilinawin po sa atin yan ang ating kapuso sa batas, si Attorney Gabby Concepcion. Good morning, Attorney. Good morning din sa'yo, Lynn. Ayan, Attorney, sa mga OFW na kararating pa lamang galing sa Libya at naabutan ng kaguluhan at pinauwi na kaagad, meron pa ba silang maihahabol sa kanilang agency? Iba kasi ilang linggo pa lang o ilang araw pa lang. Well, sa ganitong sitwasyon, ang habol lamang talaga ng mga OFW na ito laban sa kanilang mga agency at mga employer ay ang obligasyon na siguraduhin na sila ay makauwi at yun ngang yung repatriation. In other words, sila ang dapat na mag-facilitate at magpapauwi sa kanilang mga empleyado, kasama na rin yung gastos para dito. At ito ay nakasaad sa batas natin, yung Migrant Workers Act at ang amendment nito, at nagiging contractual obligation to, yung repatriation nung employer at joint and solidary sila nung mga agency. Okay, I like that word, obligasyon. Pero maraming report na hindi na raw inaasikaso ng mga employer ang mga OFW. Perhaps because magulo na nga talaga sa Libya. Well, nagkagulo na at saka nga hindi na sila nga, hindi siguro nila alam kung anong gagawin nila. Where to go? Pero buti lang, meron man tayong ilang mga kababayan, yung mga employers nila. And pinauwi sila kaagad, inasikaso muna sila because they honor their obligations under their contracts. Kasi nga, sabi nga natin, dapat susuriin nyo yung kontrata ninyo kasi nakalagay talaga yan na responsibilidad yan, yung repatriation. Unfortunately, for many other OFWs, pinabayaan nga sila ng mga employers nila sa Libya. Kaya ngayon pahamahalaan na natin ang nag-aasikaso syempre, umani din naman ng mga criticism dahil nga daw napakabagal. Pero actually, iba hindi sila mahanap. Kaya nga, dapat yung main obligation na yan nandun sa employer at saka sa mga agency na nag-recruit sa kanila. That's true. Pero may mga penalty ba yung mga employers na yan? Libyan sila eh. How can we go after them? Because joint and solidary sila with the agency. Yung nag-recruit dapat, kung hindi man mabayaran nung employer na nasa ibang bansa, yung agency. Yung recruiter dapat? Oo. Kumbaga, kung ano yung obligasyon ng employer, obligasyon ng agency dito. Kasi nga, paano naman hahabulin ng empleyado? Siyempre, pag nandito na siya, dito siya magpa-file ng kaso. So, ang unang hahabulin nila, yung agency. Recruitment agency. Oo. Pero eventually, sa ngayon nga, since nagkakagulo, syempre yung pamahalaan muna ang mananagot, di ba? Yung OWA. Pero eventually, sabi nga nila, we will deal with them later. Di ba? Kasi nga, hindi nga inonor ang obligasyon na silang mag-execution sa mga OFW natin. True. So, yung pamahalaan muna. Paano yung mga binayad ng mga OFW na fees para sa mga contracts nila? Can they get it back? Hindi na siguro. Or yung, kasi nga, di ba, usually for 1 year sila dapat. Tapos siguro isang buwan pa lang silang nandun. So dapat may labing isang buwan pa. Pero yung mga ganito kasing pangyayari siguro, katulad nitong civil war and unrest sa Libya, ito ay tinatawag natin isang act of God of force majeure. Nasa ilalim ng batas natin, which is the general rule for contracts, na nawawala ng mga obligasyon yung mga partido sa isang contract
kung merong pangyayari na hindi naman nila kasalanan Oo. at wala silang kinontribute na kasalanan para mangyari to. Tulad nga ng mga gera, mga Oo. civil war, Oo. mga strike, or mga natural Natural disasters. disasters, yes. Right. Otherwise, for example, siguro mag-iiba yung ating sagot kung yung dahilan kung bakit hindi natapos yung kontrata ay dahil sa kasalanan, for example, ng Na employer. empleyado. Employer. Or, Oh. hindi, kasi kung kasalanan ng empleyado, kung ba't siya na-terminate, di wala din siya. Wala talaga pananagutan Oo. yung employer doon. Pero kung yung oo. employer, inillegally dismiss niya yung empleyado, for example, and the contract is for a year, malamang baka pwedeng managot yung employer for the whole year's contract kung illegally bayad pa dismissed. rin. Oo, kasi may Okay. kontrata sila. Pero nga, alright. merong mga sitwasyon tulad nito na hindi pwedeng managot dahil Force they are majeure, both yes. released from their obligations under the contract kasi merong force majeure or act of God na hindi man ginugusto ng mga partido, naging imposible na para ma-fulfill ang obligasyon sa ilalim ng kontrata. It is a war. Nobody wants that. Maraming salamat, That's Attorney true. Gabby Concepcion. Thank you very much. O, sana mas masaya yung mga binabalita natin ngayon. Pero, One of these days, One of sasaya these din tayo. Ayan, sana marami po kayo napulot na impormasyon legal sa ating diskusyon. Maraming salamat again, beautiful Attorney Gabby Concepcion. At maraming Oh, salamat diba? din sa inyo. Yeah, now let's go to unang balita, mga puso. Ang mga unang balita sa umagang ito. Ombudsman Merceditas Gutierrez nanindigang tatapusin ang kanyang termino sa gitna ng desisyon ng Kamara na ituloy ang impeachment proceedings laban sa kanya. Higit 200 OFW na naibig sa gulo sa Libya, nakauwi na sa Pilipinas kahapon. 5 flights na mag-uwi ng higit 6 na OFW galing Libya, inaasahang darating sa bansa ngayong araw. Ilang OFW mula Libya, naging emosyonal nang muling makapiling ang kanilang pamilya. Resignation ni Ilocos Sur Representative Ronald Singson, tinanggap na ng liderazgo